Bilang magulang, lahat ay kakayanin natin para lang mapabuti ang kapakanan ng mga anak natin. Kahit na kapalit pa nun, ang pagsasakripisyong isang tabi ang kung anong nakakapagpasaya sa atin. Dear Papa Van, ako si Evelyn. 35 years old at nais ko sanang ibahagi ang kwento ko. Isa akong single mom at proud ako rito kahit gaano pa kahirap. Ito pa rin ang buhay na pipiliin ko. Itago na lang natin sa pangalang Mitzi ang anak ko. 10 years old. Siya ang naging bunga ng pagmamahalan namin ng unang naging karelasyon ko na di ko na lang papangalanan kasi naiinis pa rin ako. Kinaya ko naman lahat kahit pinili niyang talikuran kami, 5 taong mahigit na ang nakakaraan. Ako na lang ang nagtaguyod sa anak kong si Mitzi. Hindi ako humingi ng kahit na anong tulong mula sa ibang tao dahil alam kong responsibilidad ko siya bilang ina. Sinubukan akong kausapin ng magulang ko na magstay na lang kami sa kanila para makatulong daw sila sa pangangailangan ng anak ko. Pero tumanggi ako. May edad na ang mga magulang ko noon at pareho na silang retired. Ayoko namang di nila ma-enjoy ang pensyon nila dahil kailangan nilang sustentuhan kami ng anak ko. Nagsarili kami ni Mitzi at kinaya ang buhay kahit sobrang hirap, lalo na nung pandemya. Napilitan akong magtipid ng sagad dahil kung hindi, baka kung saang footbridge na lang kami tumira kabarangay. Lahat ng paraan para makatipid ako noon ay ginawa ko na kahit sabihin pang nakakahiya na. Maiintindihan naman siguro ako marahil ng mga magulang na nakikinig sa inyo. Lalo na yung mga single mom na katulad ko. Pero ang pagtitipid na ginawa ko noon ay di magawang maunawaan ng anak kong si Mitzi. Sinubukan kong ipaintindi sa kanya na kailangan naming maging praktikal. Mama, may sasabihin po ako sa inyo. Hindi po kayo nagbayad sa jeep kanina. Ganun rin po yung ginawa nyo kahapon. Puna sa akin ng anak ko. Ay, oo nga no. Ang dami kasing sumakay kanina kaya di ko na naalalang mag-abot ng bayad. Tapos, ganun rin kahapon. Pagkukunwaring sagot ko. Nung pumunta po tayo kina Lola, 3 nga lang po tayo nun sa jeep eh. Pero hindi na naman kayo nagbayad. Pambabara niya. Ah, naalala ko na. Kasi anak, ganito yan. Teka. Anong oras na pala? Naku, mahaba ng pila sa mall nito. Kailangan pa naman nating makahabol sa pila ng buy one take 3 na burger doon. Pag-iiba ko na lang ng usapan. Wow, burger? Merienda po ba natin ngayon? Bulalas niya. Hindi, may pandesal pa sa bahay. Yun muna ang merienda mo. At yung burger anak, baon mo yun ng 1 buong linggo sa school. Napakamot na lang siya ng ulo sa tugon ko. Ganito nga ang ginawa kong pagtipid sa anak ko kabarangay. Kahit imposible para kay Mitzi, ay ginawa kong posible. Para lang din naman sa kanya to kaya ginagawa ko kabarangay. Nariyan din ang pagsama niya sa akin sa barangay hall pagkatapos ng klase niya. Kahit halatang ayaw na niya sanang sumama sa akin dahil alam niyang hihingi na naman kami ng bigas. Basta libre talaga kabarangay. Wala akong pinapalagpas. Tulad na lang nung mabalitaan kong may mamimigay ng notebook ay agad kong inaya si Mitzi. Pero may notebook pa ako mama eh. Angal niya. Ano ka ba? Gagamitin mo sa mga susunod na taon yun. Libre yun anak, sayang naman. Papayag kaya sila? Pag-aalinlangan niya. Oo, basta magmukha tayong nakakaawa. Kaya dapat isuot mo bukas yung pinakalumang uniform mo ha. Tapos huwag kang masyadong magsuklay para naman makita nilang nangangailangan talaga tayo. Utos ko.
Sige po mama, kayo pong bahala. Basta po magbayad po kayo mamaya sa jeep ha. Pagbibilin ng anak ko dahilan para matigilan ako. Evelyn Budulera. Yan ang tawag sa akin ng lahat. Nainis ako nung narinig ko yan sa mga kapitbahay kong Marites. Pero nakasanayan ko na rin. Wala na akong pakialam at tinuloy ko na lang ang pagiging budulera ko. Kahit mangbudol ako araw-araw, ay wala silang pakialam kasi lahat naman ng ginagawa ko ay hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Sabi ko nga sa sarili ko, saka lang nila ako maiintindihan kapag naging single parent na sila. Hindi kaya madali na mag-isa mong buhayin ang anak mo. At yun ang pilit kong kinakaya araw-araw habang bata pa ako. 25 years old lang ako nung isinilang ko si Mitzi. Hindi sinasadya ang pagkabuntis ko. At hindi yun ikinatuwa ng dati kong boyfriend na tatay ni Mitzi. Sinikap naman ng dati kong boyfriend na buhayin kami pero nung 5th birthday ni Mitzi ay bigla na lang kaming iniwan nito at hindi na nagpakita pa. Ang sabi niya, pupunta lang raw siya sa palengke para bumili ng handa ni Mitzi. Natuwa naman ako. Yun pala, ay tinakasan na niya kami. Nalaman ko na lang ang lahat nung pumasok ako ng kwarto namin at nabasa ang inipit niyang sulat sa aparador. Di ako makaiyak noon sa sama ng loob ko dahil birthday ni Mitzi. Ayokong madamay siya sa lungkot ko. Lumabas na lang kami noon at pumunta sa magulang ko para humingi ng tulong sa birthday ni Mitzi. Nagawa naman namin ng paraan kahit parang wala na ako sa sarili ko. Ilang taon ko ring di tinanggap ang pag-iwan ng ama ni Mitzi sa amin. Kahit naka-move on na ako sa kanya, hindi pa rin ako nagpaligaw. Kahit marami ang umaaligid noon. Nag-focus kasi ako kay Mitzi at syempre, natakot rin akong sumubok muli. Kaya lang may nagparamdam sa akin kabarangay. Si Oliver na kaedaran ko lang. Magkatabi lang ang mga trabaho namin noon. Kaya kami nagkakilala. Hindi ko pa kinuwento sa kanya ang tungkol sa anak ko. Dahil para sa akin ay masyado pang maaga para malaman niya. Si Oliver yung manliligaw kong di pa rin sumusuko. Mahilig din siyang magbigay ng kung ano-ano. Katulad na lang nung niregaluhan niya ako ng bestida na binili pa niya sa katrabaho niya. Bagay ko raw kasi. Natuwa nga ako kasi medyo matagal na rin na hindi ako nakatanggap ng regalo. Sinabi rin niya na may susunod pa. Hirit ko nga sa kanya kung magbibigay ulit siya ay bigas na lang o di kaya frozen foods. Nagtaka nga siya kasi kakaiba raw ako. Hindi raw ako katulad ng iba na chocolates o di kaya bulaklak ang gusto. Sabi ko naman ay magpaka-practical na lang tayo. Naku, maliit na bagay. Pwede kong utangin yan sa kapitbahay kong may bigasan. Aabangan ko na rin pala yung pag-accept mo sa friend request ko sa'yo sa Facebook, ha? Sambit nito. Ha? Di pa kita friend sa Facebook? Kunwaring tanong ko. Ilang beses na kitang inad pero di mo naman pinapansin. May tinatago ka ata eh. Nakalock din kasi Facebook mo. Usisa niya. Kailangan ko kasing i-private ang Facebook ko dahil alam mo na, ang daming inggiterang pakialamera sa mundo. Pagdadahilan ko na lang. Oo nga naman. E di, pwede mo nang i-accept ang friend request ko? Giit niya. Bigas muna. Hirit ko naman. Alam ko namang ilang beses na akong inad sa Facebook ni Oliver. Ilang beses din niyang kinansel yun at saka inad akong muli para lang mapansin ko. Nagkunwari na lang ako na di ko napansin dahil busy ako at di madalas mag-Facebook. Hindi ko lang ina-accept ang friend request niya dahil gusto ko munang kilalanin siya bago niya mapasok ang Facebook world ko.
Nakapost din kasi doon ang pictures ng anak kong si Mitzi. Nabanggit ko nga rin kanina sa inyo na di ko pa sinasabi sa kanya ang tungkol sa anak ko. Gusto ko muna siyang subukan noon kung karapat-dapat ba siyang maging boyfriend ko. Gusto kong makita kung gaano siya kapursigido. Gusto ko rin na mahulog na siya ng tuluyan sa akin bago ko sabihing may anak na ako. Para wala na siyang takas. Kaya hinayaan ko lang siyang ligawan ako at pinatagal ko yon. Marami rin kasi akong nakuha sa kanyang praktikal na regalo tulad ng bigas, frozen food at iba pang vitamins. Lahat ng yun ay napakinabangan ng anak ko syempre. Kaya nga yun ang request ko eh. Sinusubukan niya akong bigyan ng bulaklak pero iniwan ko lang yun sa trabaho. Hindi kasi pwedeng makita yun ni Mitzi dahil hindi ko pa kayang i-explain sa kanya na may bago na akong manliligaw. Kaya in-enjoy ko na lang muna ang panliligaw ni Oliver sa akin. Hindi naman kami nagde-date noon dahil hanggang pagdalaw lang sa trabaho ko ang nagagawa niya. In-explain ko naman sa kanya na wala akong oras at saka na lang kami magde-date kapag may free time na ako. Pumayag naman siya kaya nagkakasya na lang kami sa isang oras sa tanghali. Sabay kaming makakakain ng baon niyang lunch. Wala na rin akong naging problema noon sa baon ko kapag lunch o kaya merienda time dahil si Oliver na noon ang gumagastos para roon. Nakatipid ako mula nung nanligaw si Oliver sa akin. Bukod sa libreng lunch at merienda, nagagawa rin niya akong ihatid sa kanto namin. Hindi ko naman sinasabi sa kanya kung saan ang mismong bahay dahil baka magkita sila ni Mitzi. Sinabi ko na lang na maraming aso sa amin. Sakto rin kasing takot siya sa aso. Mabuti na lang at di pa siya nagduda kaya pinagpatuloy ko lang ang pagtatago sa pagiging single mom ko. Hindi nga rin siya matanong sa akin dahil sinabi ko naman sa kanya na hindi pa ako handang magkwento. Ang alam lang niya isa pa lang ang naging boyfriend ko at di na yun nasundan pa. Hindi na rin siya nag-usisa at nirespeto na lang niya ang gusto kong mangyari. Doon ako natuwa sa kanya dahil kung ibang lalaki yon, baka nagduda na. Kung ibang lalaki lang noon si Oliver, baka sinukuan na rin ako dahil masyado akong malihim at magastos. Speaking of gastos, nagkasya na rin sa wakas ang sinasahod ko dahil nga sa tulong ni Oliver. Kaya naman nakapag-ipon na rin ako para sa pag-aaral ni Mitzi sa susunod na mga taon. Natuwa ako dahil isang malaking blessing si Oliver sa akin. Kaya naman nung inaya niya akong mag-date kahit isang beses lang ay pumayag na ako. Nagsabi siya ng mga romantic na kainan sa Antipolo. Pero tumanggi ako. Sinabi ko sa kanya na kahit sa fast food lang ay okay na ako. Natuwa siya dahil di raw ako maluhong babae. Yun daw ang isa sa mga dahilan kung bakit niya ako nagustuhan. Dahil praktikal ako. Kung alam lang niya ang dahilan kung bakit ako praktikal, baka magulat siya. Inaya ko nga siya sa isang fast food na merong libreng toys kapag bumili ng pagkain sa kanila. Habol ko lang noon yung mga laruan na gustong kolektahin ni Mitzi. Madalas niya kasing napapanood yun sa commercial. Di ko naman magawang bilhin noon kasi mas inuuna kong mga pangangailangan namin. Dahil na rin sa kabutihan at pagiging totoo sa akin ni Oliver Kabarangay ay umamin na rin ako sa huli tungkol sa buhay ko. Sinabi ko sa kanya na single mom ako at meron akong isang anak. Nakwento ko na rin kung anong nangyari kung bakit naging single mom ako. Nakinig lang siya. Handa na ako noon anytime na mag-walk out siya o kaya i-ghost ako after ng usapan namin. Pero di yun nangyari. Hinawakan pa niya ang kamay ko at sinabing proud siya sa akin dahil nagawa kong itaguyod ang anak ko ng mag-isa.
Naiyak ako noon at sinabi ko sa kanya na malapit ko na siyang sagutin dahil tanggap niya ang anak ko. Naging masaya ang araw na yun at nag-holding hands pa kami. Tinanong niya kung pwede na raw ba niyang makilala ang anak ko. Pero sinabi ko, hahanap lang ako ng timing. Tulad ng dati, nagpahatid lang ulit ako sa kanya sa kanto. Sinabi ko naman sa kanya na di na magtatagal at makikilala na niya ang anak kong si Mitzi. Sinabi ko kasi na kailangan ko munang ipaalam sa anak ko ang tungkol sa kanya. Naintindihan naman niya at sinabing anytime na maging ready na ako ay pwede siya. Napangiti ako at saka nilabas ang cellphone ko. Nung time na yun ay inaccept ko na ang friend request niya. Sinabi ko na i-check niya ang post ko tungkol sa anak ko para doon pa lang ay makilala na niya. Naging masaya siya sa pag-accept ko sa friend request niya. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam din ako ng kakaibang saya nung nakita kong nakangiti na siya. Sobrang nasiyahan si Mitzi sa mga pasulubong ko sa kanya. Kaya naman nagtanong na rin siya kung saan ko kinuha ang mga dala ko. Nung oras na yun ay nasabi ko na rin ang totoo sa anak ko na may nanliligaw na sa akin. Noon na niya kinumpirma kung si Oliver nga ba ang nagbibigay ng mga pagkain at laruang inuuwi ko. Wow, ang bait naman po ni Tito Oliver. Bulalas ng anak ko kaya kahit papano ay gumaan ang dibdib ko. Papayagan mo ba si Mama na magka-crush kay Tito Oliver? Nakangiting tanong ko. Oo naman po, basta mabait siya at di kayo sasaktan. Kailan ko po makikilala? Para mag-thank you rin po ako sa kanya sa mga binigay niya sa atin. Kasi sabi ni teacher, mag-thank you raw kapag may binibigay sa atin. Natutuwang ani Mitzi. Naging panatag ang loob ko nung tinanggap ni Mitzi na meron na akong bagong manliligaw. Mas lalo tuloy akong napush na sagutin na si Oliver. Ramdam ko noon na magiging mabuti siyang ama kay Mitzi. Ramdam ko rin noon na magkakasundo sila. Sinabayan kong kumain si Mitzi kahit busog pa ako. Nasiyahan kasi akong makita siyang ganadong kumain. Marami rin siyang tinanong tungkol kay Oliver. Para kaming mga marites noon na nagchichismisan tungkol kay Oliver. Nagkwento ako kung paano kami nagkakilala. Nabanggit ko rin yung berdeng bestida na regalo ni Oliver sa akin. Ni-request pa rin ni Mitzi na kung pwede raw na isuot ko yon kapag magde-date na kaming kasama siya. Pinangako ko naman na lalabas kaming tatlo para magkakilala na sila. Pinakita ko rin ang Facebook ni Oliver sa kanya. Sinabi ni Mitzi na gwapo raw si Oliver at mukhang mabait. Sinabi rin niya na may hawig si Oliver kay Dennis Trillo. Kinilig naman ako sa sinabi ng anak ko na hawig ni Oliver si Dennis Trillo. Doon ko nga na-realize na tama si Mitzi at pakiramdam ko naman noon, ako si Jeneline Mercado. After naming kumain ay inayos ko na lahat ng pinagkainan at mga natira naming pagkain. Pinaghanda ko na si Mitzi para matulog at ako naman ay di pa humiga sa kama dahil tumatawag noon si Oliver. Kinilig at nakangiti akong sumagot ng cellphone ko. Lumabas muna ako ng kwarto para di marinig ni Mitzi ang usapan namin ni Oliver. Napahaba nga ang usapan namin at nakalimutan kong di ko pala nabalikan si Mitzi. Nagmadali akong tinapos ang usapan at saka pumunta ng kwarto namin. Doon ko nakitang nakatulog na ng mahimbing si Mitzi habang katabi ang mga laruang nakuha namin ni Oliver sa fast food. Nagkamabutihan kami lalo ni Oliver habang tumatagal at wala na akong ibang nakita na manliligaw sa akin kundi siya lang.
In-stalk ko rin ang Facebook niya at nakita ko namang malinis yon. Walang ex na umaligid pa o kahit sinong nililigawan pa niyang iba. Naging honest naman siya sa akin na before ay may niligawan pa siya pero binasted siya. Sinubukan daw maghabol ng babae nung nalamang nililigawan na niya ako pero ayaw na raw ni Oliver sa kanya dahil ako na ang gusto niya. Para akong teenager noon na kinikilig dahil ako ang pinili ni Oliver. Sa paglipas pa ng ilang araw ay sinagot ko na si Oliver. Naging Facebook official na rin kami. Inad na nga rin niya sa Facebook ang anak kong si Mitzi. Pero sinabi ni Mitzi na saka lang daw niya i-accept ang friend request ni Oliver kapag nagkakilala na sila. Natawa na lang ako sa kondisyon ng anak ko noon pero tama naman siya. Ako rin kasi ang nagturo na wag siyang mag-accept ng friend request ng mga taong di niya kilala. Sinabi ko kay Oliver na kung pwede na kaming lumabas kasama si Mitzi. Na-excite naman si Oliver dahil matagal na raw niyang gustong makilala si Mitzi. Hinanda ko ang sarili ko noon. Nag-ayos din ako at sinuot nga ang berdeng bestida na regalo ni Oliver. Pinagsuot ko naman ng makulay si Mitzi para mapansin siya agad ni Oliver. Nagkita kami sa isang fast food kung saan gusto ulit ni Mitzi na kolektahin ang mga laruan. Alam kong yun ang hihilingin niya kay Oliver. At mukha namang inaasahan yun ni Oliver. Nakangiti kaming sinalubong ni Oliver sa fast food. Maaga siyang dumating dahil excited na raw siyang makilala ang anak ko. Ang cute mo pala talaga sa personal, Mitzi. Sa Facebook lang kita nakikita eh. Ani Oliver. Thank you po. Tsaka salamat po pala sa toys na binili nyo dati. Nagustuhan ko po lahat sa ad ni Mitzi. Libre lang naman yun sa mga pagkain in-order ng mama mo noon. Sagot ni Oliver. Sa pagkakataong yun ay nagkwento rin si Mitzi kay Oliver tungkol sa pagiging kuripot ko. Totoo namang kuripot ako. At saka proud naman ako. Nakwento rin ni Mitzi na kilalang kilala ako sa barangay namin dahil lagi akong pumipila para sa mga libreng pagkain, notebook o kaya allowance. Na kinagulat naman ni Oliver. Saka nito pinaliwanag din kay Mitzi na dahil na rin sa hirap ng buhay, kailangang maging praktikal. Kaya ang tawag sa akin ng mga kapitbahay ko Evelyn Budulera. Kung maririnig mo man yun pag nasa bahay ka, huwag mo nalang pansinin kasi tinanggap ko na yon. Natatawang sabad ko sa usapan nila. Napailing na lang at natawa si Oliver sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at saka hinalikan. Nag-init ang pisngi ko dahil sa ginawa niya. Nakangiti naman si Mitzi na nanunukso habang pinagmamasdan kami ni Oliver. Napangiti na rin ako kay Oliver at saka umorder ng gusto naming pagkain. Naging masaya ang oras naming yun sa fast food na pinili ng anak ko. Para kaming isang maliit na pamilya noon at nakita ko kung gaano kasaya si Mitzi. Nakaramdam ako ng kapayapaan sa loob ko dahil sa wakas ay na-experience na ulit ng anak ko kung paano magkaroon ng isang ama. Wala na rin kasi kaming naging balita sa ama niya. Pero kahit na ganun, masaya na rin akong di na siya nagpaparamdam pa. Natakot na rin ako habang iniisip na balang araw magpapakitang muli ang ama ni Mitzi. Ayoko naman noon na maalala ni Mitzi ang sakit na iniwan niya sa aming mag-ina. Kaya masaya akong pinupunan ni Oliver ang mga pagkukulang ng totoong ama ni Mitzi. Tuwing weekend ay nasa bahay si Oliver at dun siya natutulog. Magkakatabi kaming tatlo sa higaan na para bang isa kaming pamilya. Wala akong kasing saya dahil naging close na silang dalawa ni Mitzi. Lumalabas din kami noon para manood ng sine. Laging kasama noon si Mitzi sa mga date namin ni Oliver. Kahit mansari pa namin yun. Wala na rin kasi akong mapag-iwanan kay Mitzi dahil
Yung nagbabantay sa kanya na kapitbahay namin ay umuwi na ng probinsya nila. Hindi naman naging issue kay Oliver dahil gusto rin naman daw niyang kasama si Mitzi. Nagpa-practice na raw kasi siya kung paano maging tatay para balang araw kapag kami naman ang nagkaanak ay kaya na niyang alagaan at konti na lang ang adjustment para sa kanya. Naligayahan ang puso ko sa sinabi niya dahil parte talaga ako ng future niya. Kaya nga, sabi ko sa sarili ko noon, anytime na ayain ako ni Oliver na magpakasal o gumawa ng bata, ay willing ako. Birthday na pala ni Mitzi next month ha. Tsaka, bala ko kasi magpa-birthday party sa favorite niyang fast food. Yung may kasamang mascot, request ko kay Oliver. Parang di practical yun na. Konti lang ang food doon, tsaka pambata. Tsaka di sulit yun. Konti lang kasi yung kasamang pagkain. Tapos aabutin ng ilang libo. Lugi ka. Na-experience ko na yan dati sa pamangkin ko. Kwento niya. Yun ang gusto ni Mitzi. Kahit sana isang beses lang sa childhood niya maranasan niya yun. Pagpipilit ko. Sinabi ni Oliver na kakain na lang kami sa favorite niyang fast food saka mag-invite na lang siya ng ilang friends niya. Siya na raw ang bahala sa lahat ng gastusin. Kaya pumayag na lang ako. Nag-aya din siyang pumunta kami ng Tagaytay. Ang buong akala ko ay ikakatuwa ko yon dahil alam kong magiging masaya rin ang anak ko. Pero nagkamali ako. Gusto kasi ni Oliver na sa next monthsary namin ay kami lang dalawa at hindi raw muna sana sasama si Mitzi. Ayaw mo bang kasama si Mitzi sa Tagaytay? Tanong ko. Gusto ko kasing masolo ka eh. Paliwanag niya. Pero di ko naman pwedeng iwan si Mitzi sa bahay. Walang magbabantay. Tsaka gusto ko sanang isama siya para makapunta rin siya sa Tagaytay. Baka mainggit yun kapag nalaman niyang pupunta tayo tapos di siya kasama. Angal ko. Di magsinungaling ka na lang. Sabihin mo tungkol sa work yung pupuntahan mo ng Tagaytay. Mungkahi naman niya. Pero Tagaytay pa rin yun eh. Matagal na niyang gustong pumunta ron. Pagpupumilit ko. Saka ayokong magsinungaling sa kanya. Singhal ko. Noon ay nakita kong may problema si Oliver sa anak kong si Mitzi. Naiintindihan niya raw ako pero hindi sa lahat ng oras namin ay kasama si Mitzi. Dapat may oras pa rin daw kaming dalawa. Pwede ko lang naman daw siyang iwan sa magulang niya. Akala ko kasi okay lang tayo na kasama ang anak ko sa relasyon natin. Kaya nga ako pumayag magpaligaw sa'yo kasi akala ko pwede kang maging ama ni Mitzi. Naiinis na saad ko. Iklaro ko lang ha, walang problema si Mitzi sa akin. Tanggap kong pagiging single mom mo. Pero sana, lawakan mo ang isip mo. Hindi ako pwedeng maging ama kay Mitzi. Dahil una sa lahat, hindi naman ako ang nakabuo sa kanya. Hindi ko siya responsibilidad. Pangalawa, kaya ko lang maging ama sa magiging anak natin. Katwiran pa niya. Para akong sinampal sa mga sinabing yun ni Oliver. Sinubukan ko pa siyang intindihin dahil siguro may tampo lang siya na di ko siya napagbigyan na masolo ako. Nasaktan ako lalo nung pinilit niyang iwan namin si Mitzi sa mga magulang ko. Dahil ma-enjoy ko raw ulit ang pagkadalaga ko. Talagang naisip niyang sabihin yun na akala mo tuta lang si Mitzi na iaabot sa ibang tao. Di ko na siya inimik pero marami pa siyang ibang plano na sinabi sa akin. Pwede naman daw magstay sa akin si Mitzi pero oras na magkaroon daw kami ng anak, baka pwedeng hanapin ko na raw ang tatay ni Mitzi para makatulong sa akin sa pagbuhay sa kanya. Naisip daw kasi ni Oliver na di niya kayang buhayin si Mitzi kung magkakaroon man kami ng anak na dalawa. Mas lalo akong nagkaroon ng hinanakit kay Oliver dahil sa sinabi niyang yon. Kaya nung araw na yun ay nakipag-break ako sa kanya.
Nainis ako dahil peke lang pala ang pakikisama niya noon kay Mitzi. Akala ko naman parang anak na ang turing niya sa anak ko, pero hindi pa pala. Pinilit niyang makipagbalikan sa akin pero hindi ako naging marupok. Siguro kung wala akong anak, baka bigla lang akong bumalik kay Oliver kahit gaano pa kasama ang sinabi niya sa akin. Kaya lang, bilang ina, mas priority ko ang anak ko. Hindi ko siya pwedeng iharap lagi kay Oliver. Lalo't di naman pala siya tanggap ng lalaking yun. Dinak ko na si Oliver sa lahat ng social media accounts ko. Ilang beses siyang sumubok na puntahan ako sa trabaho, pero pinaharang ko siya sa guard namin para di siya makapasok. Nag-iwan na lang siya ng sulat para i-explain ang side niya. Nabigla lang daw siya sa mga sinabi niya at handa raw siyang tanggapin si Mitzi. Kaya lang, hindi na ako naniwala sa mga sinabi niya dahil pakiramdam ko, yun ang totoong nararamdaman niya para sa anak ko. Nawalan na minsan ng ama ang anak ko. Kailangan ko na siyang protektahan muli sa mga lalaking katulad ng ama niya at ni Oliver. At sa susunod na magmamahal ako, una ko nang sisiguraduhin kung gaano ba niya matatanggap ang sitwasyon namin ng anak ko. Hanggang dito na lang, kabarangay. Sana'y mabigyan daan din itong kwento ko sa programa nyo. Maraming salamat. Ako ang inyong kabarangay forever, Evelyn.